Isa po sa mga binibigyan ng halaga tuwing buwan ng Abril ay ang oral cancer. Ito nga pong buwan na ito ay Oral Cancer Awareness Month. Ito po ay pagkakataon upang bigyang diin po natin ang pag-iingat at pagtukoy na rin po kung paano labanan ang seryosong sakit na oral cancer, kung saan ito po ay magdudulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng isang individual at maging sa kanya pong buhay. Kaya naman para ipaliwanag sa atin, DQ, no? Kung ano nga ba yung sakit na oral cancer ay makakapanayan po natin ang Vice President ng Philippine Dental Association na si Doc M. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Good morning, Miss Dayan. Good morning, Sir Daniel. Magandang umaga po sa lahat ng manonood. Rise and Shine Pilipinas. Alright. Doc, ano ba ang pinakalayunin nitong Oral Cancer Awareness Month na ito? At ano yung mga salient points na dapat alam natin kaugnay ng selebrasyong ito? Yes, Ma'am Dayan. Before I start discussing yung mga layunin ng ating mga programa, what is oral cancer to begin? So, oral cancer, according to the WHO in the year 2018, is the 8th leading cancer all over the world. And according to the Federación Dentaria Internacional, it is the third most major oral health concern bukod pa sa pagkasira ng ngipin or dental caries or yung mga periodontal problem. Kaya naman, iba't ibang mga asosasyon sa iba't ibang bansa, itinalaga nila yung buwan ng Abril bilang Oral Cancer Awareness Month. Layunin ng lahat ng programa is, of course, magbigay kaalaman or impormasyon sa ating publiko tungkol sa oral cancer. Kabilang dito yung mga sanhi or dahilan ng oral cancer, mga senyales or sintomas or yung tinatawag nating signs and symptoms, at mga paraan upang maiwasan at magamot ang oral cancer. Grabe, seryoso rin ang sakit na ito, ano? Pang-8 sa pinaka-delikadong sakit na cancer, sa buong ano? Pilipinas. Parang underrated siya, Doc, no? Oo nga eh. Hindi siya ganun ka-popular, just like how we take care of our oral health. Kaya nga, this is our chance to promote not only oral cancer, I mean our campaign against oral cancer, but also our campaign to protect or to take care of our oral health. Speaking of those activity niyo, Doc, ano po yung mga nakalatag na programs po para dito sa Oral Cancer Awareness Month? Actually, hindi lamang para sa buwan ng Abril, kundi buong taon, ang PDA or Philippine Dental Association sa pangunguna ng aming grupo ng PCOMS or the Philippine College of Oral and Maxillofacial Surgeons ay nagsasagawa ng iba't ibang mga programa para sa tungkol sa oral cancer. Para sa aming mga dentista, nag-organize kami ng mga seminars, workshops, and calibrations para matulungan namin yung mga kapwa naming mga dentista na magawa yung early detection of oral cancer sa mga pasyente nila. Para naman sa publiko or sa mga pasyente namin, syempre, ini-educate namin sila kung anong kahalagahan ng oral health para nga maiwasan itong mga oral cancer. And we cannot overemphasize the importance of visiting your dentist at least twice a year kasi nga the key to prevent oral cancer is early detection. So ibig sabihin, kung nabivisit mo yung dentist mo every 6 months, at least dun sa early stages pa lang kung meron ka mang oral cancer, makikita na natin ito. Okay, so 2 beses ka dapat bumisita sa iyong dentista ngayong taon. Parang hindi pa ako nakakaisa ngayong taon. So kailangan, I should visit my dentist anytime soon. Ano po yung posibleng sanhi po nitong oral cancer na ito, Doc? Pag narinig mo kasi, Ma'am Dayan, yung oral cancer, ang unang-unang papasok sa isip mo is paninigarilyo. Okay. Cigarette smoking, use of tobacco, kasabay din ito syempre yung alcohol consumption or drinking of alcohol. Meron ding mga sanhi like the HPV or the human papillomavirus infection, pati na rin yung labis na exposure to sun or radiation. Kasali rin pala yun, ano? So lifestyle plays a very important role, ano? Pero hindi naman, Doc, mag-beach, hindi naman siguro. Hindi naman, Doc, kaya nga natin in-encourage din, di ba, maglagay ka ng mga sunblock to protect ourselves from UV radiation. Doc, how about yung curious lang ako, paano yung vape naman? Kasi di ba maraming vape? As vape claims na less yung smoke consumption niya or yung smoke na ini-emit niya, kumbaga yung nicotine lang talaga. What makes cigarette and tobacco the major cause of oral cancer is because of its components. So meron siya mga components na carcinogenic or nagkukos ng cancer. Okay. Doc, paano naman paano naman madedetect yan? Tsaka ano yung mga kadalasang symptoms pagka meron ng oral cancer? So early detection nga is the key to prevent or at least to manage oral cancer as early as possible. So talking about symptoms, actually
most of the cases of oral cancer are asymptomatic. Meaning, hindi mo siya mararamdaman during its early stages. It's more of the signs which will guide us or which will tell us na merong oral cancer ang ating pasyente. So initially, change in color. So discoloration sa bibig ng pasyente, namumula, namumuti, change in the texture from smooth, bigla na lang siyang magiging rough, or magkakaroon siya ng medyo glassy appearance, or magiging rugged yung mga tissue edges ninyo. And then saka na doon papasok yung pagdudugo sa iba't ibang parte ng bibig. And kasunod na nun yung mga symptoms na makakaramdam na ng sakit si pasyente sa iba't ibang parte ng kanyang bibig. May mararamdaman na siyang bukol or pamamaga sa iba't ibang parte ng bibig. Kasunod na nun yung pananakit ng lalamunan, pagkapaos, difficulty sa pagkain, difficulty sa paghinga, at loss of appetite and mabilis na pagbawas ng timbang. May specific age range ba na normaling tinatamaan itong oral cancer na ito? Okay, based on studies, around 40 years of age, sabi mo nga, Ma'am Dayan, kasi because of the lifestyle. So yun na yung mga panahon na kung saan nagyoyosi, umiinom ng alak, yung mga pasyente. And based on studies, yun, at that specific age, nagkakaroon ng predilection. And bukod pa doon, sadly, yung mga lalaki, mataas din ng predilection sa oral cancer. Pag nagkaroon po nitong oral cancer isang individual, ano naman po ang mga treatment options na maaari po niyang i-avail? Actually, the treatment options depend kung gaano na yung extent ng oral cancer. So, depende sa laki ng size, ng lesion, or ng tumor, na usually, ang objective natin is matanggal yung buong tumor na yon na ginagamitan natin, of course, ng operation or surgery, na sinasabayan na lang din natin ng mga radiation therapy and chemotherapy para nga patayin yung mga cancer cells. Kaya bisita na tayo ng ano. Early detection Oo nga, daw, early very detection. important. Kaya kailangan bumisita tayo sa ating mga dentista. So please to invite all our viewers na makiisa po sa mga activities po ninyo kaugnay po ng selebrasyon ito. Una sa lahat, maraming salamat Miss Dayan and Sir Daniel sa inyong imbitasyon. And masaya kami sa ngalan ng Philippine Dental Association. Masaya kami na malaman na kasama namin kayo sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng oral health. Ganon din ang ating pag-iwas para sa pagkakaroon ng oral cancer. So sa ating publiko, sa lahat ng ating mga manonood, hinihikayat namin kayo na bisitahin ang inyong mga dentista 2 beses sa isang taon upang pangalagaan ang inyong oral health. Gayon din ang magkaroon ng early detection kung meron mang oral cancer sa inyong mga bibig. Maraming salamat po, Doc M, sa pagbibigay sa amin ng libreng telemed at syempre, pagbibigay na rin ng mahalagang impormasyon patungkol po sa Oral Cancer Awareness Month. Maraming salamat po. Thanks, Doc M. Thank you very much, Maraming Ma'am Dayan, salamat. Sir Daniel.